June Lana, nung nakita ko na nagagawa kayo ng project ni Vice, sobrang wala ako dyan. Hindi kaya tagin yung araw na yun. Baka, pero direct June. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito at inahagayahan po namin lahat kayo na sana supportahan po ninyo lahat ng pelikula ngayon Metro Manila Film Festival. Maraming salamat. Direk nakakatawa no, magkasunod ng MMFF. Ang pelikula ninyo ay kasama. At ngayon ito naman, ito yung so first with Miss once again, Miss Eugene Domingo! Ano na naman? Sige nga. Pero kung hindi naman ang tanong ko sa inyo, na-miss niyo ba si Vice Ganda? Yes! Ngayong Pasko ay nagbabalik po sa sinihan ang ating unkabogable phenomenal star na si Vice Ganda. Pero this time, hindi lang po siya magpapatawa katulad ng ginagawa niya. Siya po ay gaganap ng mas nakakaantig na karakter para sa ating lahat. Ang pinaka-importanting karakter sa pamilyang Pilipino. At ito nga po ang tinatawag natin breadwinner. Alam ko po, nandito ngayon sa ating kinalalagyan, marami dito ang breadwinner. Sino po ang mga breadwinner dito? Taas ang kamay. Oh, hindi ba? Isama niyo po ang buong pamilya, ang inyong mga kaibigan, at marami po kayong natututunan at mag-i-enjoy po kayo sa pampamilyang pelikula, and the breadwinner is with Vice Ganda. Maraming salamat. Gusto mo malaman, ano kung unahin mong pelikula papanoorin? Sabay. Sabay. Yes, kaya ko yun. Nakakalimutan natin na siya si Kimi Dora. Si Kimi at si Dora ay magkakaiba pelikula naman by the way. Maraming salamat, Miss Gladys Reyes, Direk June Lana, and Miss Eugene Domingo. Mamaya po, tuloy tayo sa Q&A natin dito. Magandang hapon rin po sa ating mga Tagalog-Tagalog po na mga bisita ngayong hapon. Good afternoon po. Opo. Ayun naman, ito naman ang tanong ng marami. Ano nga ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan? Let's find out sa pelikulang Green Bones. Panoorin po natin ito. Court finds Domingo Zamora guilty of the murder of his sister Joanna Zamora Pineda. Awards. Maging blockbuster. At maging wala namang pressure, ang pressure lagi, Chenchong, alam mo to, sa artista is yung makagawa ka ng magandang pelikula, ma-deliver mo yung role mo sa tamang hinihingi ng direktor mo. Yun lang naman ang laging pressure dyan. Pagdating sa awards, I don't think there is. Ikaw? Yeah, dagdag ko na lang, like, when you're working with great actors like TSR and Kuya Aga, Tim Eileen, Nadine, like, everything just comes so naturally. Parang you bring out the best in each other. So, yun, parang walang pressure in that terms, pero isang malaking karangalan, yun yung pressure, yung just working with all these great filmmakers. We lift each other up. Yeah, and for me naman, I try to tell the story as best as you can and hope that the audience will like it. Tapos parang given na our cast, syempre parang super happy and thankful ako to work with them. Kaya sana magustuhan niyo yung video ko. Thank you, Direk. Sa amin naman siguro, sa akin, natuwa naman ako that everyone is having fun. And I think doon sa kanila, mas lalong nawala yung pressure dahil sa gagaling nilang lahat, nagtutulungan sila. Ayan. Maraming salamat din ang katanungan mula sa ating mga friends, na mga fans, and supporters. Ngayon naman, katanungan naman mula sa ating mga kaibigan sa press, mula kay Francis Rio Dique. Ang tanong, ano daw po ang espesyal sa Uninvited kumpara po sa mga nauna at iba pang mga horror films? Okay, so first thing po, hindi po siya horror, is a thriller. Ayan, para po sa mga kaibigan natin sa press. Ang special po dito is because kami po ng Project A, Warner Brothers and Mentor Production, sinigurado po namin na mag-offer kami ng bago sa lahat po ng audience. At of course, make sure na sulit yung gagastusin nyo para panoorin po ang Uninvited. Kaya talagang pinush namin sa limits yung pwede namin ipakita dito sa Uninvited. Dagdag ko lang kay Bri, ang score kasi ng Uninvited, it's about a loving mother. So, kaya, ayun, panoorin nyo na lang po.
Maraming salamat Sir Brian and Rick Dan. Thank you mula sa uninvited team. Kayo naman, ipasok naman natin ang katanungan mula sa isang himala. Grabe naman. Totoo, parang ano yun? Very important question. Hindi ko na-expect yun. Well, gusto ko isang himala na mangyari sa buhay namin. Well, siguro, for the film to be watched by many people, kasi siguro sa MMFF, to kung ano yung ginawa ni Nora Honor, because that would be impossible. It's irreplaceable. Nora Honor's Elsa will be irreplaceable. So this is a completely different thing. So, ayun. Yun yung bagong timpla. Susunod, kumuha naman tayo ng mga katanungan mula sa Hold Me Close. Ayan. Okay. Para sa ating katanungan sa team ng Hold Me Close. Ayan naman. Okay. Technical din, medyo mahirap. Kumbaga different timeline kasi. Paano umaarte yung dalawa kung wala silang ka-eksena? Ni-required ko sila from the script reading pa lang na I need your cooperation. Kahit wala ka sa camera, I need you to be behind the camera, to be the co-actor of that scene. So, hindi script ko, hindi yun ang mga bato ng dialogue, hindi co-actor din nila. Si Seth, nasa likod ng camera si Chi. Si Chi, nasa likod ng camera si Seth. So, para yung organic yung emotion, para totoo yung emotion. Very supportive yung dalawa, grabe. Yes, maraming salamat Direk Chris. Itong next ay galing sa ating mga fans. Ang tanong niya ay para kay Francine, pero unfortunately wala na si Francine, si Topher. Shoutout na lang natin. Shoutout Topher! Ay, tiglanis mo. Nakalimutan natin nilang media ko. Pero si Chica sila agad eh. Kaya, eto na, ang tanong. Unahin na ang daming tanong. Unahin na natin. Sabi ni Jasmine Ibaw, ayan, Jasmine Ibaw. Ano po ang naging inspirasyon ninyo para po maisagawa ang pelikula na And the Breadwinner Is? Definitely, we wanted to come up with a story that would resonate with a lot of Filipinos. And we thought that, we are all part of this culture, breadwinner culture. Matagal na natin siyang napag-uusapan. Ang mga breadwinners natin, matagal na rin maraming kinikimkim. And this is the time that we get to tell their stories from their point of view. It's a story about a family, pero pinapakita din natin kung paano pwede magkawatak-watak at at the same time, maging mabuo sila sa journey na to, trying to recognize the worth of a breadwinner in your family. Maraming salamat, Direk June. At kasama ni Direk June, of course, isa rin natin director ng And the Breadwinner, diba? Direk Percy Intalano po. Ito naman yung susunod natin tanong from Virgie San. Basta yun. Okay. Ito para kay Uge at kay Gladys. How can you relate your movie to us senior citizens? Thank you. Para daw sa mga senior citizen ko, ito Oo, ang talaga. okay, kasi inaaminin ko na. Magka-batch kami ni Chanda Romero noong 1974. Naalala mo? Ano ba? Oo, akalain mo pa tayo ngayon. 2024, Chanda. Diyos, kasama si Tony Abuel. Alam mo yan? Oo. So, masaya ka na, Encho. Tanong kasi ni Virgie yun, how can you relate this film to the senior citizens? Bakit ako? Nabulot lang yan, Ate Uge. Nabulot yan. Huwag magaling sa akin. Hindi, kakausapin ko yung mga senior citizens. Oo. Oh, bakit ako nga? Gladys ka lang. Itigil na lang. Ito na lang. Ricky Lee, pakipaliwanag, bakit kailangan panoorin ng senior citizens ang And the Breadwinner Is? Ay, ito na lang, Direk Loris. Baka pwede tulungan mo ako. Paano ba ipapaliwanag? Ito na lang, ito naman kasi si Encho, ang gulo-gulo. Pasensya na po kayo. Ito na lang, seryoso na lang. Hindi lang naman senior citizens ang kailangan manood, Encho. Oo, pati ikaw. Yes. At saka tayong lahat. Kasi parte ito ng katotohanan sa pamilya.
pamilyang Pilipino, lahat tayo may kilalang breadwinner. Baka ikaw ang breadwinner o yung kapatid mo matagal nang pasan-pasan ng pagiging breadwinner. So panahon na para mapanood natin. Ito ay unique sa kultura ng Pilipino na bakit nga ba sa isang pamilya may isang titindig para sa lahat. So, isipin na lang natin na pag pinanood natin ang breadwinner, baka naman may mensahe ito sa iyo. Baka may kailangan tayong baguhin, di ba? So, mas maganda naman na bawat isa sa pamilya, baka naman pwedeng lahat tayo breadwinner, di ba? So, para sa mga senior citizens, maliwanag na po ba? Ay, ito na pala. Thank you for that wonderful answer. Hindi, mula sa pinakabatang miyembro ng pamilya ko, makaka-relate dito sa breadwinner and the breadwinner is kasi nandito sila Kulot, sila Argus, hanggang sa aming pinakamamahal sa Tabalong di Guzman, di ba? Makaka-relate ang mga senior talaga. Kasi syempre, di ba, sa miyembro ng pamilya, minsan may nakatira sa ating lola, ganyan. So syempre, even na nandun ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid. Pero bukod doon, yung hindi naman sa mga breadwinners, hindi pati talaga sa lahat ng miyembro ng pamilya ng breadwinners. Kaya hindi lang po ito para sa ating mga mahal na senior citizen, para po talaga sa mga kompletos regalos. Okay. Thank you very much from the team. Ano bang gusto mo mangyari? Okay. May sinasabi ka. Wala. Okay. Ay, galing mo na kay mami yung question. Ayan o, hello po. Oo. Paano kayo kulay ng buhok? Ayun na si mami. Huwag kayong palito. Ako si Domingo, hindi po siya. Kayo palito. Tama. Eto naman, maraming salamat sa team and the breadwinner